Kumusta? Pag-uusapan natin ngayon ang isang kwentong isinulat halos 2,000 taon na ang nakalipas pero makikita natin kung gaano ito kakonek sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Simulan natin sa isang tanong. Naranasan mo na ba yung feeling na parang isa ka lang numero? Yung pakiramdam na isa ka lang sa statistics, isang pangalan sa listahan, o isang entry lang sa isang census? Para bang, invisible ka sa gitna ng napakaraming tao? Dito kasing nagsisimula ang kwento natin eh. Isang utos mula sa gobyerno na biglang gumulo sa buhay ng lahat at dahil dito, isang bata at simpleng mag-asawa ang napilitang maglakbay sa isang napakaalanganing sitwasyon. So isipin mo to, may utos mula sa pinakamakapangyarihang tao noon, si Cesar Augusto. Kailangan daw magparehistro ang lahat. Dahil dito, si Jose at si Maria na malapit ng mga anak, kinailangan bumiyahe mula Nazareth papuntang Bethlehem. Grabe yung stress at pagod ng biyaheng yon, lalo na para sa isang buntis. At pagdating nila, pagod na pagod, sumalubong sa kanila ang isang eksenang parang holiday rush lang sa Metro Manila. Siksikan ng lahat ng tao, akwala ng bakanteng matutuluyan. At ito yung pinakamasaklap na katotohanan. Sa sandaling pinakakailangan nila ng tulong, sa oras mismo na manganganak na si Maria, walang lugar para sa kanila. Ang taning narinig nila ay, pasensya, na sorry, fully booked na kami. Pero, dito nagiging napakaganda ng lahat. Dahil ang susunod na mangyayari ay nagpapakita ng isang napakalalim na katotohanan. Kung saan nga ba, pinipili ng Diyos na magpakita. At hindi ito sa sentro ng kapangyarihan, kundi doon mismo sa laylayan. Ang tagapagligtas ng buong mundo hindi isinilang sa isang palaso, hindi sa isang magarang ospital sa BGC. Isinilang siya sa isang sabsaban. Yun yung lalagyanan ng pagkain ng mga hayop. Kumbaga, ito ang pinakaunang trono niya, ang pinakahamak na lugar na maiisip mo. So kung ganoon ang sitwasyon, sino kaya sa tingin mo ang unang-unang nakatanggap ng pinakamahalagang balita sa kasaysayan ng mundo? Hindi yung mga politiko, hindi yung mga mayayaman, kundi yung mga karaniwang hindi pinapansin, yung mga tinatawag nating outsiders ng lipunan. Noong panahong yon, ang mga pastol, sila yung nasa pinakamababang antas ng lipunan. Sila yung katumbas ng mga manggagawa sa kalye o yung mga informal settlers na madalas hindi natin napapansin. Pero sila mismo ang piniling unang makarinig ng balita mula sa langit. Imaginin mo to, sa gitna ng isang ordinaryong gabi, bigla na lang may nakakasilaw na liwanag. At ang unang mensahe, hindi pananakot, kundi pag-asa. Isang mabuting balita na para sa lahat, pero sinimulan sa kanila na nasa laylayan. Walang iwanan. At hindi to basta-bastang balita ha. Ito yung anunsyo na ang matagal nang hinihintay na tagapagligtas, ang pag-asa ng bansa, ay dumating na. At ang balitang to, unang ibinigay hindi sa mga nakatataas, kundi sa mga ordinaryong tao. Anong ginawa nila? Hindi sila nag-alinlangan. Nagmamadali silang pumunta para makita to. At sila, na itinuturing na hindi kapanipaniwala, ang naging mga unang tagapagbalita ng pinakadakilang kwento sa buong mundo. Okay, so mula sa bukid, lilipat naman tayo ngayon sa sentro ng kapangyarihan, ang templo sa Jerusalem. Ito yung parang Malacanang o Manila Cathedral natin ngayon. Dito, malalaman natin ang mas malalim na dahilan ng pagdating ng sanggol na ito. Dito natin makikilala sina Simeon at Ana. Sila yung parang mga lolo't lola natin na laging nasa simbahan, na buong buhay na nagdarasal at naghihintay. At sa wakas, sa sandaling ito, hindi sila binigo ng Diyos. Habang karga-karga ni Simeon ang sanggol na si Jesus, nagbigay siya ng isang napakalakas na propesya na ang kaligtasang dala ng batang ito ay hindi lang para sa isang grupo, kundi isang ilaw para sa buong mundo. Para sa lahat, walang exception. Pero may kasama itong babala. Ang pagdating ng batang to ay magdudulot ng disruption. Guguluhin niya ang mga nakasanayan ng sistema. Maraming estruktura ng kapangyarihan ang babagsak dahil sa kanya. At sa kabilang banda naman, hahamunin niya ang mga mayayabang at makapangyarihan para itaas ang mga aba at nawawala. Ang pagdating niya ay simula ng isang malaking pagbabago sa takbo ng mundo. Okay, fast forward tayo ng ilang taon. Isang huling kwento mula sa paggabata ni Jesus ang magbibigay sa atin ng clue kung paano rin natin mahanap ang sarili nating purpose sa gitna ng isang napakaingay at magulong mundo.
Sa isang family trip sa Jerusalem, naiwan ang 12 anyos na si Jesus. Natural, nagpanik yung mga magulang niya. Pagkatapos ng 3 araw na paghahanap, nakita nila siya. Nakaupo kasama ng mga religious experts at lahat sila manghang-mangha sa kanya. At yung sagot niya sa nag-aalala niyang mga magulang, hindi ito pagre-rebelde. Isa itong malinaw na pahayag kung sino siya at para saan siya. Kahit sa murang edad, alam na niya kung saan at kanino siya dapat kabilang. At yan ang tanong na iniiwan sa atin ngayon. Sa gitna ng hustle culture, ng social media, ng lahat ng expectations sa iyo ng mundo, malino ba sa atin kung ano talaga ang purpose natin? Alam ba natin kung kanino tayo tunay na nabibilang? So ang hamon sa atin ngayon ay malinaw. Una, tumingin tayo sa loob at aminin tulad ng mga pastol na kailangan natin ng tagapagligtas. Pangalawa, tumingin tayo pataas, magtiwala sa plano ng Diyos kahit gaano pa katagal ang paghihintay. At panghuli at pinakaimportante, tumingin tayo sa labas. Hanapin natin ang ating purpose sa paglilingkod sa ating kapwa, lalo na sa mga nasa layayan. Dahil doon nagpakita ang Diyos noon at siguradong doon pa rin natin siya matatagpuan ngayon.